sa lahat. So, kamusta po ang ating salinggo? Pabuti ba? Pabuti ng pabuti, ano? Yun ang tamang sabihin, okay? Sige, masok kayo mo, kapatid. Kapatid. You are blessed. Sige, sabihin mo, kapatid. Sabihin mo, kapatid. Ay, magbalik ka din. Bakit? Katabi mo. Ilang taon na siya? Yeah. Ano pa pa lang? Kung meron kayong Bible, ito natin sa Romans 8:15. Okay? Romans 8:15. Sige po. Thank you kayo na buksan. Okay. Sabi ito, Romans 8:15. For you did not get the spirit of servants again to put you in fear, but the spirit of son or sonship was given to you, by which we cry, Abba, Father. Sa pang verse, John 8:35. Sabi dito, and the bondservant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. So, ang Diyos po, ang magpapalang ng salita. Okay, so, ang dalawa ay makinig pa natin. Yes. Mga bata, makinig po tayo, makinig po tayo. So, ang title ng ating mensahe, The Spirit of Sonship. Yan. Tapos nga kami yung mga anak ng Diyos, tapos po kamay. Tapos kami dito. Praise the Lord. Sabi nyo, the spirit of sonship, okay? So sabi na rito, ang ating title is, are we servants o are we sons? Ayan. Yun ang tanong eh. Ano ba tayo? Mga lingkod ng Diyos o anak ng Diyos? Okay? So kumagin ito, I hope mga kapatid, na magkaroon tayo ng bagong perspective yung ating katatayuan sa Diyos. Na ano? Na hindi tayo ng lingkod, mga kapatid. Tayong mga anak ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Okay, kung titignan natin yung relasyon ng tao sa Bible, nung una, si Eva, si Adan, they were called the sons of God. Adam and Eve were called the sons of God. Okay? Sabi nga, nung hindi pa sila nag-fall sa sin, malapit ang tao sa Diyos. Actually, kung nag-usap sila, mukhaan, sabi ng Bible, they talk together face to face. Okay? Kaya lang, nung nag-fall sila, nagkasala ang tao, nagkaroon ng pagitan. Okay, naputol yung magandang relasyon dahil sa kasalanan. Okay? So, nagbago. Then, nung panahon naman ni Abraham, sino na kay Abraham? Si Abraham. Okay? Si Abraham was called, kapatid, a friend of God. Grabe, no? Si Abraham, tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Naging kaibigan si Abraham, hindi dahil sa mga ginawa niya, no? Naging kaibigan siya ng Diyos dahil naniwala siya sa Diyos. Because sabi nga ng Bible, it was credit to him as righteousness because Abraham believed. Okay? So, kung ito na mga pala, the friend of God, that if you will study like ni Abraham, siya po isa sa pinakamayamang tao ng panahon nila. Mga kapatid, kaibigan pa lang ng Diyos, mayaman na eh. Paano tayo, mga anak tayo ng Diyos? Hello? Naniniwala kayo mga kapatid na kaya kayo payamanin ng Diyos? Yes. Mga kapatid, kung anong sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, huwag kang dyan. Huwag kang masiyahan kasi ang destiny mo, magpapalain ka ng Diyos. Yes. Imagine si Abraham na, friend of God na eh. Pinagpala na, tayo, anak tayo ng Diyos. Dahil tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? Yes. Amen. Now, next, dumating yung mga prophet, dumating yung mga priest, dumating yung mga king. Ang tawag sa kanila, ito yun, servant of the Lord. Kasi bakit tinawag ng servant? Kasi on that time, they were living under the law covenant. Under the law covenant, yung service o yung obedience mo mahalaga. Actually, yun ang ugat para pagpalain ka ng Diyos eh. Sa old covenant, yung lumang tipan, mga kapatid, pag hindi ka sumunod sa Diyos, wala kang pagpupala. Kasi yun ang root ng relationship mo, kasi nga lo yun eh. Okay? Kaya they were called the servants of the Lord. Okay? Now, next, dumating si Lord Jesus Christ. Again, nagbago na naman. Sabi ni Lord sa John 15, sinusulat nila lang, John 15:15. Sabi ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples, no longer do I call you servant, but I call you friend. Ba? Kaibigan na naman? Gusto naman tingnan. Una, anak, kaibigan, servant. Pero dumating si Lord, friend na naman. Okay? Pero ang good news, mga kapatid, ang plano talaga ng Diyos, hindi nang maging kaibigan ka, hindi maging anak ka ng Diyos. Mga kapatid, tanong, anong mas malapit? Kaibigan o anak? Anak, mga kapatid. So, yun ang plano ni Lord. Kaya masabi sa Ephesians, before the foundation of the world, pinili ka na ng Diyos kay Kristo eh, para maging anak ng Diyos. Amen?
Kaya kung titignan natin mga kapatid, we are so blessed. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Sa Matthew 28:10, after the resurrection ni Lord, sabi dito mga kapatid, ni Lord, then Jesus said unto them, fear not, go tell my brethren. Dati ang tawag ng disciple, friend. Pero namatay na sa krus, nabayaran na yung kasalanan mga kapatid, siya ay nabuhay na muli, ang tawag niya na sa mga disciple, kapatid. Ano ibig sabihin? Anak na sila ng Diyos. Amen? Kapatid, kung tinanggap si Kristo, naging anak ka ng Diyos. Hello? Yes. Sige mga katabi mo, anak tayo ng Diyos. Amen? Amen? Patulad si Jomar, hindi aksidente, ba't hindi siya nakaupo siya dyan? May plano ang Diyos sa buhay niya. Diba? Totoo ba yan? Naniniwala ka sa Diyos na aksidente? Yes. Lahat nakaplano yan mga kapatid. Kahit yung mga bata nito, nakaupo sila dyan, kasi may plano ang Diyos sa buhay nila. Okay? Kaya napakaganda yung, mga kapatid, tingnan niyo yung future ng lugar. Ngayon, nakikita niyo parang, may lugar namin, ganito. Tingnan niyo yung future ng lugar, magiging maganda ang lugar na. Bakit kita mo yung mga bata na yan? Pag sila ay nagsilakihan, may takot sa Diyos. Mga kapatid, grabe yung mangyayari sa lugar na. Amen? At ang good news pa, kayo mismo, nandito kayo. Kayo ang gagamitin ng Diyos para maging pagpapala sa lugar. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Now, pag-alalan natin, kung magkaroon tayo ng perspective, para makita natin sa ibahan ng lingkod sa anak. No? At tinatawag na comparative study. Okay, number 1. Ang servant, kapatid, now, binase ko ito, kapatid, sa Jewish culture. Sa kultura ng mga Hudyo. Okay? Yung servant, kapatid, tandaan natin, wala siyang karapatan. The servant has no right. Ano ibig sabihin, Pastor? Pag lingkod ka, kapatid, kung ako ang amo mo, wala kang karapatan sa akin. Ano ibig sabihin? Una, wala kang karapatan sa mana ko. Sino na ba may karapatan sa mana ko? Mga anak. Okay? Ano pa? Yung servant, hindi niya basta-basta pupunta sa master niya para humingi ng pabor. Kasi wala siya karapatan. Ang gagawin ng servant, gagawa muna siya para makuha niya yung favor ng kanyang master. Pero good news mga kapatid, ang son, we have right. Meron tayong karapatan. Hello? Amen? Sabi niya sa John 1:12, those who receive and believe in His name, the Lord Jesus Christ, God has given you the right to become children. Hello? Lahat nga ng anak ng Diyos, hindi ko na amen? Amen. Amen. Now next, servant, ito yung mga servant holds to his master's command. Alam mo kapatid, yung mga lingkod, ang pinangahawakan niya, yung utos ng kanyang Panginoon, yung utos ng kanyang master. Bakit, Pastor? Kasi doon siya pwede pagpalain eh. Kaya ang inaabangan niya lagi, yung utos ng master niya. So pag may sinabi yung master niya, susundin niya yun. Bakit? Kasi doon siya papayaran eh. Pag hindi sumunod, ako, paparusahan siya. Diba? Kaya yung mindset ng servant, ang mindset yan, diba? Di ba pag empleyado ka, yung mga empleyado rito mga kapatid, di ba kung anong utos ng boss mo, susundin mo? Tama ba? Kasi bakit? Eh, kung sino sinunod din, yari ka. O baka bawasan pa yung ano mo, yung sahod mo. Diba? Eh, ang anak mga kapatid, ang son, sinanghahawakan yung promises ng kanyang tatay. The son holds to his father's promises. Mga kapatid, sino ba dito nangahawak sa pangako ng Diyos? Pinangahawakan niyo ba mga kapatid? Alam niyo ba mga kapatid sa Bible, 3,000 plus na promises meron ng Diyos para sa iyo. Ang dami no? Hello? The question is mga kapatid, pinangahawakan mo. Sabi ng Bible, pagpapalain ka niya, naniniwala. Sabi ng Diyos, itataas ang buhay mo, naniniwala. Yes. Sabi ng Diyos, hindi ka buntot, ulo ka. Ano ibig sabihin? Mangunguna ka. Naniniwala ka? Yes. Sa Bible yun, ano pa? Sabi itong pinamaganda, sabi sa Bible, hindi ka mangunguta, ikaw. Okay, gusto niya ba yan? Yes. Grabe, yun ang plano ng Diyos, mga kapatid. Hello? Kapag kaya ako yung sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, huwag kang ma-discourage. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Amen?